Yung nakikita sa aking likuran ay maaraw at mainit. Kasing init na magiging talakayan ngayon sa pagdinig para sa ika-21 araw ng impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kahapon ay masusing binusisi ng impeachment court ang mga leaked documents o yung bank records si CJ Corona. Ngayon naman ay kumbinsido na si Senate President Juan Ponce Enrile na hindi nagmula sa PS Bank Katipunan Branch ang nasabing leaked documents. Dagdag pa nito ang mga dokumentong ito ay hindi peke. At ito, sabi nga ni Juan Ponce Enrile, at ito daw ay isang altered documents lamang. At ngayong araw ay pinapasumite ng impeachment court mula sa PS Bank ang listahan ng mga pangalan o miyembro ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nag-audit ng bank records ni CJ Corona. At ito nga, samantala ngayong araw naman kung inyong may mapapansin ay inaasahang tatapusin na ng prosecution team ang diskusyon ukol sa Article 2 na patungkol sa salin o maanumalyang salin ni CJ Corona, habang ang depensa naman ay handang-handa na para sa kanilang witness at ebidensya at nagtakda ng 15 araw para mailahad ang mga ito. At yan muna ang pinakuling detalye dito sa Senado. Back to studio with Mark and Kathy. Maraming salamat sa Rina Lusuegro at Mark. Kahapon nga ay buong araw ang iginugol ng Senate Impeachment Tribunal para malaman kung saan nanggaling itong pag-leak nitong mga bank records ni Chief Justice Corona. At mukhang hindi pa tapos ito, Kathy, dahil pinag-uusapan na ngayon yung partisipasyon ng Central Bank, Bangko Sentral dito sa buong usaping ito. At kung talagang meron ng kinalaman ang Central Bank dito, marahil malalaman natin sa araw na ito. Kasama po natin mula sa prosecution, Congressman Erin Tanyada, at mula sa Depensa, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon. Magandang hapon, Good afternoon. Yes. Okay, Congressman, kahapon nga ito pa rin ang pinag-uusapan. At ang ating prosecution ba, napapagod na po ba kayo o talagang gusto niyo po bang ipilit na ipresenta yung Article 3? Ano pong strategy? Well, napapagod sa kakahintay. No? Pero sa tingin ko naman baka ngayong araw hindi na masyadong mananatili sa usapin ng PS Bank, no? Kung meron pang matitira sa Article 2, ito yung request rin po ng ating mga senator judges with regard to the monthly statements ng Bank of the Philippine Islands. Meron pong mga statements kanina umaga, sinabi po ni Senate President Enrile na hindi na kailangan rin magpaliwanag si Congressman Banal at si Congressman Umali. Ewan ko kung ito na ang nagpapahiwatig na hindi na nila usisahin yung usapin ng BSP at AMLA. No? I think merong mga statements na that's already for a different forum. So, tignan po natin kung ano yung magiging takbo pag bukas po ng alas 2. Attorney Quicho, yun nga, no, kahapon lumabas pa yung iba't ibang ahensya na medyo nadadawit dito sa isyong ito. Ano po masasabi ng depensa? Alam nyo, nagulat din kami sapagkat for the last how many days, siguro alam naman ni Congressman Erin that we are parang mere bystanders na ho kami dun sa nangyayari sapagkat ang nagtatanong na ho yung mga senator judges at nagkausap po nila yung PS Bank officers. No? So kami naman po, tinitingnan lang ho namin kung ano yung mga testimonya na lumalabas dun sa paglilitis at we will just react accordingly kung ano ho ang makikita ho natin. Sana nga ho matapos na natin today para makita na ho natin yung kabuuang sitwasyon kung ano ba talaga ang nangyari dito sa bank document or documents na ito. Even as you are standing by and observing, merong lumalabas na impormasyon. Kagaya kahapon, Congressman, lumabas yung information on another 7 million account dun sa joint account ni Mr. and Mrs. Corona. At gusto pong itong pamarkahan ng prosecution. Nagkaroon ng debate and the Senate President refused to rule on the issue. Ano pong tingin nyo dun, Congressman? Well, unang-una, I think it led to that account was also closed already at the end of the year, no? It was opened at a particular month. Hindi ko naman tandaan kung anong year. Tapos before the end of the year, nasara rin. So kung titignan po natin yung end of the year balance, zero rin naman po yun, no? So baka yun yung material relevance nung statement po ng ating Senate President. So iwanan na lang po natin dyan. Nakuha naman po natin yung
iba't ibang mga information na kailangan po namin para i-establish po yung sinasabi po namin sa Article 2. Congressman Tañada, kahapon ay meron kaming mga naging panauhin mula sa iba't ibang mga NGOs at sinasabi nila tila nalilihis yung issue o yung atensyon ng taong bayan tungkol sa tunay na issue. What can you say about this? Well, hindi natin maiwasan yan eh. May karapatan ng mga senator judges na magtanong, no? Kung minsan talaga hindi natin makokontrol yung mga tanong ng senator judges dahil kagaya na sinasabi ni Rico at ni Justice Cuevas ay hindi naman pwedeng mag-object sa mga tanong ng senator judges. So we just have to wait and watch and listen to kung ano yung mga tanong po nila. Attorney Kicho, marami nang lumabas, maraming nangyari. At mukhang gaya na nabanggit ni Cathy, para sa perspective ng iba, nagugulo or parang namamodel yung issue. Are you happy with this development? Well, of course, no one will be happy in a muddled situation. Ano? Sapagkat kami ho, ninanais namin sa depensa, sana ho'y malinaw at malinis yung paglatag ng mga issues, malinaw yung paglatag ng aligasyon, pati malinaw yung ebidensya na susuporta dun sa aligasyon. Of course, gusto ho natin na ganyan yung paglilitis para naman ho pagdating ng pagkakataon namin na kami naman ang sasagot, alam ho namin direkta kung ano ho yung sasagutin namin, paano namin sasagutin, at anong mga ebidensya yung kailangan namin. Just one follow-up, Cathy. Kahapon lumabas yung 7 million. Nagulat ba kayo doon? Well, hindi naman po, no, sapagkat nung pinabuksan na ho ng Senate Impeachment Court, yung mga bank accounts, yung as far as yung peso accounts ho, no, we are expecting na talagang anytime kung meron ho silang ilalabas na accounts, kami naman ho ay handa naman dito. Ang hinihingi lang ho namin na sana wag ho muna tayo agad maghusga, no? Sapagkat meron pa naman ho kaming pagkakataon na kami naman po ay makakasagot at makakapagpaliwanag kung ano ba ang patungkol dito sa mga bank accounts na nakikita po natin ngayon sa pagpresenta ng prosecution. Congressman Tañada, ang target po ninyo ay bago sana mag-break itong Kongreso. Ay matapos na ito, tila medyo isang buwan na lang mahigit ang nalalabi. And may balak po kayo noon na sabi nyo na baka bawasan itong mga articles of impeachment na ipipresenta. Nakapag-desisyon na po ba ang prosecution? Wala pang decision that usually happens Thursday night, no? So critical itong linggong ito. Sa pagtatansya po namin, matatapos po namin at least yung Article 3. Well, na-delay ng konti. Hopefully by Thursday, no? The earliest will be tomorrow, the latest Thursday, and then we proceed to Article 7. And then after that, we have to decide kung how many more articles we can squeeze. Ang tingin rin po namin kasi sa Article 7, dahil nga kagaya na sinabi ko, hindi pinayagan ng Senate Tribunal yung pagsabpina ng mga Supreme Court justices. Iksi rin, makokompress rin yung presentation sa Article 7 because that also would need the testimony of the Supreme Court justices. So mukhang we will just have to rely on documents that have been published, no? That are accessible and those that are allowed by the Supreme Court. Attorney Kicho, kung sakali pong mabawasan itong mga articles na ipipresenta ng prosecution, ito po ba'y pabor sa inyo? Well, alam mo, mahirap kung sabihin kung pabor or hindi sapagkat napakaaga pa ho nung paglilitis. At kami ho, naniniwala ho kami sa depensa na kahit anong, nakita na ho natin yung mga issues na nilabas nila. Ang hinihintay na lang po natin, paano nila ba papatunayan yung mga aligasyon na yon. No? So, kung papaiksiin ho nila yung paglilitis, kung sa tingin po nila dun sa mga articles na ipresenta nila ay malakas na ho ang kanilang kaso, wini-welcome ho namin yun sa depensa sapagkat ito naman po magbibigay sa amin ng pagkakataon na masagot na ho yung mga aligasyon at mapakita na ho namin yung ebidensya namin para mapatunay ho na itong mga aligasyon na to ay wala hong basihan. Congressman, alam ko po bilang isang abogado, alam nyo naman po pwede nyo pong ma-predict or pwede nyo pong tansyahin ano yung depensa. You don't need a machine gun to kill a fly, di ba? So sa tingin nyo po ba, yung inyong ebidensya ngayon ay sapat na o gusto nyo pong dagdagan in consideration of the possible defense that will be raised by the Chief Justice? Well, of course, gusto namin, tingin po namin sapat, pero gusto namin dagdagan, no? Maliwanag naman po na ayaw lang naman po namin na meron lang po isang artikulo na nagtatayo, no, tumatayo sa kaso ng prosecution. So, more or less ang tinitignan, for sure,
hindi na kami aabot ng buong 8 artikulo. Ang question na lang po kung ilan, no? Personal opinion, not binding the whole group. Tingin ko, automatic, 2 will be dropped. So, ang tanong na lang po, sa 6, no? May sapat ba ang panahon para sa 6 na diretso o mas kailangan pa rin na i-cut down? Attorney Kicho, itong mga ebidensya, admissibility, yung relevance ng dokumento, ang hihimay nito hindi mga abogado or marami sa kanila hindi abogado. Are you worried that when it comes to time to vote, ay hindi din nila papansinin yung mga objections ninyo? Hindi naman, Mark, sapagkat nakikita naman natin yung mga senator judges, talagang meron talaga silang effort na maintindihan. Yung mga non-lawyers, meron talagang effort na maintindihan kung ano yung mga issues na nakapaloob dito. At nakita naman ho natin na talagang sila prepared at nag-aaral po. Ngunit, ang isa pa hong maganda dito, kung mapapansin po natin, every now and then, nire-require po yung mga parties na mag-submit ng memorandum. Alam niyo po, importante po ito memorandum sapagkat ito po ang gagabay sa mga senator judges na hindi ho mga abogado, na sa pagdating po nung kanilang pagkakataon na magdedesisyon na ho sila, ang pakiwari ko ho, gagamitin naman nila ito, together with the records, pati po yung mga ebidensya na inilatag po ng bawat panig. Attorney Kicho, go ahead. Tingin ko rin, Cathy and Mark, meron rin naman po sila mga legal consultants sa bawat senador na pwede po nilang takbuhan para itanong yung mga iba't ibang mga issues, no? With regard to whether ano mga ebidensya na magiging admissible o hindi, I think ang magiging pasya po dito is as a group They will decide as a group what to admit and what to not admit. And I'm sure pag mag-meeting yan, it would be a very lively discussion kung ano mangyari. Sa tingin ko, ganun yun Attorney Kicho, nung isang araw po ay naghayag ang depensa na yung mga pera na nalaman natin lately, ang iba po doon ay galing sa Guidote Basa Sa Enterprise. Basa Guidote. Tama Basa po Guidote Enterprises, yung cheque na worth 34 million Tama pesos. po yan. Ang tanong ko lang po, bakit po hindi kaya Mrs. Corona ipinangalan itong, hindi sa bank accounts ni Mrs. Corona? Oo. Alam niyo, kasi yun sa cheque ho yan, ang nakalagay ho dyan is Basa Guidote Enterprises Incorporated. Pero naka-in-transfer po yung, nakapangalan po yan kay Mrs. Corona, pero naka-in-transfer po yan sa Basa Guidote. So ngayon po, na-explain na nga ho namin bakit hindi ho kay Mrs. Corona yan. Pero hayaan nyo hong pahapyaw ko lang hong sagutin sapagkat alam niyo ho, meron ho kasi kaming pagkakataon nga na lagi namin sinasabi na ipipresenta ho natin yan. Sapagkat ito hong family corporation ho na ito, nagkakaroon ho ngayon to ng pending litigation. May pag-aaway-aaway ho yung mga stockholders ho nitong family corporation. So, ang isang pagkakataon ho na para ho maprotektahan yung perang yan, ay ginamit po at pinangalan po muna siya ngayon kay Chief Justice Corona upang hindi ho siya magalaw at hindi ho magkaroon ng komplikasyon kung ano man ho ang mangyayari dun sa pending litigation ho ngayon between the parties to the corporation. Pero ang sabi po ng iba, kung may kaso po, bakit po nakikialam yung Chief Justice dun sa matters Hindi po doon? siya nakikialam sapagkat alam niyo naman po may bahay niya yon, at alam niyo ako, ang experience ko po dyan, ako naman ho tumutulong din sa aking may bahay. In the same way na ang may bahay ko tumutulong sa akin. So, yan ho, nagtutulungan lang ho sila sa pamilya nila. At kung yung mga rason ho, at yung mga detalyadong mga pangyayari ho dyan, ilalabas po namin yan. Sasagutin namin yan pag kakataon na po namin. Ito, iiwan ko lang po ng question kay Attorney Kicho, hindi na siguro masasagot at baka hindi pwedeng sagutin. Ang tanong na marami, Attorney Kicho, kung hindi po nagalaw yung mga 34 million ng Basa Guidote, saan daw po kinuha yung pambili ng mga kondo? Siguro mabigyan naman po ng opportunity kayo. Alam niyo, may mga income naman si Chief Justice. May interest ho tayo sa mga deposito. Hayaan ko muna, hanggang doon lang po muna tayo. Okay. Umaasa po ang ating tao-bayan. Nagpapasalamat tayo kay Congressman Tañada, kay Attorney Kicho sa kanilang paliwanag sa araw na ito. At marami pang paliwanag siyempre sa mga darating na araw. Pero ito muna, highlights kahapon. Ito para orin natin. Sa ika-20 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, lumabas na ineksamin ng Anti-Money Laundering Council ang account ng punong ehekutibo noong 2010. Lumabas din sa paglilitis na ang 3 time deposit account si Corona na kanyang isinira noong araw na in-impeach